Yo, check. Kamusta? Sana ayos lahat, no? Palit ng intro ko yun na iba. Sombrero. Pero yun, hindi ako mag-focus ngayon sa sa kape. Gusto ko lang muna makipagkwentuhan. Pero, may gagawa din akong kape. Para mayroon akong ibang ginagawa habang nagkikwento. So, yun, ginawa ko lang itong video na to. To focus sa pag-appreciate sa mga parents, no? Mga parents dyan. Kasi kami ng asawa ko, bagong parent pa lang kami. So, kumbaga, kinakapapa namin yung pagiging mga magulang, and syempre iba naman yung responsibility bilang parent kayo, diba? As kayo. At saka iba din yung sa pagiging fatherhood tsaka yung motherhood. Magkaiba ba yun? Magkaibang responsibilidad yan eh. So, hindi mo siya pwedeng pag-isahin. So, diba? Parang pagka pumasok ka sa marriage, siya eh. Kumbaga, may responsibility ka na bilang individual. Kumbaga, meron kang responsibility bilang ikaw. Tapos may responsibility ka sa partner mo or sa asawa mo. Tapos pagka naging magulang pa kayo, may responsibility ka na din sa anak mo. And magkakaiba yung bigat ng mga responsibilities na yan. Pero yun, parang gusto ko lang i-appreciate yung mga parents. Kasi yun nga, bilang isang bagong magulang, kumbaga danas ko or nasi-share ko na or nararamdaman ko na yung same na mga struggles and happiness at the same time. Kumbaga, naisip kong gumawa ng video na to kasi yun nga, this past few months medyo kumbaga nasa transition ako ng acceptance na ito na yung reality ko na na talaga, hindi na to yung parang idea lang na pag iniisip mo dati na gusto mo magkaroon ng family, parang ang saya-saya ganun. Pero iba kasi pag reality mo na siya eh. Kumbaga pag iniisip mo siya na dati na gusto mo magpamilya, siya at saya eh. Kumbaga more on na positive lahat eh, na pag nagka-baby ka ganito ganyan, pag nagka-family ka ang sobrang saya siguro ganito ganyan. Totoo naman, masaya naman, sobrang saya naman talaga sa pakiramdam. Kumbaga obvious naman na yun. Kumbaga gusto ko lang i-highlight yung mga side na hindi masyadong natututukan ng lens, kumbaga. And yun, kaya yung start ng video is with regards dun sa cup. Malaki kasi naging part ng anong bang tawag dito, nung struggle phase ko, naging malaking part yung gumawa nitong cup na to, si Kuya Jeloy. Siya, kumbaga mga times na nasa phase ako ng tinitimbang ko yung yung kung isasara ko ba yung coffee shop namin or babalik na ako sa day job. Kasi syempre iba na yung kumbaga iba na yung setup eh. Iba na yung setup ngayon. Kumbaga dati yung kinikita ng coffee shop namin more than enough siya. Pero lang yun eh, para sa amin lang yun ng asawa ko. Pero nung nagka-baby kami, iba na. And then yung nasa transition kami ng asawa ko na ng parenthood, sumabay yung yung struggle sa business. Nagkaroon ng ilang months na puro negatives yung sa business. Syempre financial wise siya eh, kumbaga alarming siya, lalo na yun nga kapag meron ka ng baby.
iba na eh. Kumbaga may iba talaga yung mindset mo, lalo na kung iniisip mo yung para sa kinabukasan nila. So yung mga phase ng na ganun ako, kumbaga binabattle ko yung sarili ko to decide kung isasara ko ba yung current na business namin, yung kapihan namin, para mas magkaroon ng magandang income or mas stable na income. Yun, ang ganda ng timing ni Lord kasi nakita ko yung isang post ni Kuya Jeloy na regarding dun sa bit-bit niya yung anak niya si Nara. Tas hindi siya yung exact na caption, pero ang pagkakaalala ko nakalagay dun, susulitin niya yung ganong moments kasi natutulog si Nara sa habang karga niya. Sabi niya dun, susulitin niya daw yung moments na yun habang nagpapakarga pa. So yung time kasi na yun yung binabattle ko eh, kasi nga si Mrs. meron siyang day job, tapos ako yung merong negotiable na oras. So ako yung naiiwan ng mga times na yun. Hanggang ngayon naman ako pa din naiiwan kapag maaga, kapag morning, hanggang makawi yung asawa ko. Ako pa din naman yung naiiwan sa anak namin. So yun, pero yung early phase ko na yun na nasa transition ako na yung magbabantay sa baby namin. Kasi nga, kailangan nang bumalik sa trabaho ng asawa ko. Tawag dito, medyo mabigat siya na transition para sa akin. Hindi ko siya in-expect. Kasi nga yung business namin, nakapihan, ako yung nakatoka, or ako yung mostly na gumagawa sa mga bagay-bagay tulad ng pag-groceries. Tapos since kami yung gumagawa ng mga sarili naming recipe ng mga products namin, mga sauces, mga syrups para sa kape namin, sa drinks, tapos yung sa mga pagkain, ako din yung nag-develop ng mga products, ng mga recipes. So kumbaga dependent sa akin yung business. Though meron naman akong katuwang sa negosyo, meron akong partner na palagi kong katulong sa pag-asikaso sa business. Pero yun nga, na production side, ako yung nakatoka. So yun, syempre malaking adjustments and transition nga, na ako yung nagluluto, ako yung nagpe-prep ng mga bagay-bagay. Nung nasa phase na ako na yung nagbabantay sa anak ko, di ako makakilos. Kumbaga, dahil nga kailangan kong attendan yung pagbabantay sa kanya, di ko magawa yung mga normal na nagagawa ako. So, di ako makapag-grocery, hindi ako makapag-prep ng mga product, and ang naging result nun, naka-apekto siya sa sales namin. Though mahina din talaga ng mga months na yun. Pero syempre dahil nga wala kami masyadong may offer bukod sa mga drinks, naka-apekto din siya sa sales namin. And during nung mga times na yun, siya, kumbaga yun yung parang naging stressor ko, na dahil nga business dependent ako, financial wise, parang hindi enough yung kilos, or feeling ko nare-restrain ako. Pero bago pa yun mangyari lahat, firm kami ng asawa ko na na pagkabalik niya sa work, ako yung magbabantay hanggang sa pag-uwi niya. Tsaka naman ako makakapunta sa kapihan namin. Yun, firm naman ako doon kasi ever since naman, nung bago pa kayo decide na gumawa ng family, na magbuntis siya tsaka mga anak, firm kami na tawag dito, firm kami na gusto namin guided si baby, gusto namin guided yung anak namin, to the point na yun nga, palagi namin napag-uusapan na
kapag lumaki na yung bata, may mga events sa school or sa kung anong trip niyang gawin, gusto namin andun kami. And palagi namin na pag-uusapan yung pagiging present parent namin. Gusto namin ganun talaga, na kapag may family day, dapat nandun kami or kung ano man mga special events and occasion. Pero yun, nung reality hits na nga, may mga realization na hindi pala siya ganun kadali. Kaya madaming mga parents na tawag dito, parang natuturn din sa kung magpo-provide ba or magiging present sila na mga magulang. So yun, na-feel ko yun. Kumbaga, na-feel ko yung face na ganun. And yun nga, thank you sa timing ni Lord, kasi yung times na yun na nagbinabattle ko talaga yung sarili ko and malapit na talaga ako na mag-give up. Sabi ko, sige, kumbaga malapit nang umuo yung sarili ko na sige, balik na lang ako sa day job para mas makapag-provide ako ng maayos. Pero yun, yung time na yun, that very exact moment, nakita ko yung post ni Kuya Jeloy. Tapos sabi ko, interesting yung tao na to. So inano ko siya, na-stalk ko yung social media niya. Tapos nakita ko nag-vlog pala siya. Tapos doon na, eventually pinanood ko yung mga vlogs niya. Tapos ang kulit nga kasi, yung panonood ko sa mga vlogs niya, pabaliktad. Hindi yung kung ano yung first vlog niya hanggang sa recent. Ginawa ko, pinanood ko muna yung most recent, pababa, kapunta sa oldest. Tapos late ko na nakita yung episode 3, kung di ka ako nagkakamali. Yung may title na How Fatherhood Changed My Photography. Ganun. Tapos yung yung vlog na yun, sobrang meaningful niya para sa akin. Parang nung pinapanood ko yun, dahil nga din sa sitwasyon ko or sa mga iniisip ko, feeling ko, message siya sa akin na tawag dito, na wag ko isuko yung business namin and kung ano man yung current na situation ko. Gawin ko siya ng maayos. Kumbaga, i-accept ko siya na ito yung current na phase ko, na season ko. Kaya nga ito, nung bad days are temporary. Kumbaga, dumiin siya sa akin na yung mga phase ko na gano'n or yung mga times na may mga binabattle ako na negativities, temporary lang siya. Hindi siya maglalast ng permanente. So yun, sobrang thankful talaga ako na nakita ko pinagtagpo yung path namin sa ganung way. At na-inspire talaga ako kasi kumbaga yung approach niya sa pagiging tatay or pagiging parent silang dalawa ni Ate Bea, ganun yung parang nasa isip ko. Ayun yung concept ng pagiging parent para sa akin. Tapos kumbaga yung mga iniisip ko pa lang nagawa tsaka ginagawa na nila. So sabi ko, yun, pala siya, posible pala talaga siya, and yung mga nararamdaman ko or yung mga negatives na binabattle ko, normal pala siya. So yun, kaya din buo yung loob ko na magawa ng ganitong video, kasi iniisip ko, paano kung meron palang katulad ko, ako, sa future or ngayon na sinishare namin yung same experience, yung same na hardship, pero hindi kumbaga hindi namin ma-let go or wala kaming makitang inspiration, di ba? So yun, thank you, kasi yun nga, sobrang kumbaga na ako pabitaw na talaga ako sa gusto kong mangyari, sa ideal ko ng pagiging parent, ng parenting style. Pero yun nga,
kamuntik na kung hindi talaga timing ni Lord na ipakita sa akin yung ganun. And yun nga, minsan ganun yung message ni Lord eh. Kapag kailangan mo, ano siya, magiging clear siya or magiging evident siya para sa'yo. Naramdam mo na yung isang bagay eksakto or parang nangungusap sa'yo. Basta mahirap explain pero sobrang solid. Ayun lang, kasi yun nga, bago kami maging parent ng asawa ko, madalas sinasabi nila, okay lang pa kaya magbe-baby, kailan kayo maggaganito, maggaganyan. Huwag kayong matakot maging parent kasi pagka nandyan na kayo ganito, ganyan. Though, yun nga, totoo naman na kapag nandyan na yan, magagawa naman talaga ng paraan or madidiskartehan ganito, ganyan. Pero, ayun nga, gusto ko na bigyan naman or tutukan ng lente yung mga bagay na baga negative siya kung iisipin, pero yun nga, kailangan natin siyang i-discuss, kailangan natin siyang pagtuunan ng pansin, kasi kahit na negative siya, may makukuha ka pa rin na positive sa kanya eh. So naniniwala kasi ako na kapag negative yung isang bagay, kapag inintindi mo siya, may makikita at mapulot ka sa kanya na positive. And yung negativity na yun, kailangan natin ng awareness from that negativity. Then kapag aware na tayo sa isang bagay na yun na negative siya, na normal talaga siya na nangyayari, kailangan natin siyang may acknowledge ng tama. Kailangan natin siyang ma-acknowledge properly para masolusyonan natin siya ng tama, and hindi tayo magre-relapse or kapag nag-decide tayo na baguhin natin yung ganitong bagay, at the middle of the road hindi tayo hihinto. Kumbaga, the middle of the road hindi tayo magse-second guess na tama pa ba itong ginagawa ko or ituloy ko pa ba itong ganito, parang ang hirap naman, diba? Kahit na may mga challenges, maging firm tayo kasi nga aware tayo and na-acknowledge natin ng maayos yung situation. So magkaroon yun ng maganda or positive na result. So yun, mahirap talaga in a sense na syempre kapag ka magiging bago kang parent, madami ka ding kailangan matutunan eh. Kailangan mo din aralin. Hindi naman yan instant na alam mo na kaagad lahat. And kailangan mo yun i-accept sa sarili mo. And kailangan mo sigurong maging vocal or dapat na maging vocal ka dun sa ganong phases mo, sa partner mo, sa asawa mo. Kasi yun nga, hindi na to kumbaga hindi na to birong responsibility. Kumbaga kung nasanay ka, kasi kami ng asawa ko, parang, kami, 9 or 10 years kaming mag-jowa, mag-nobyo at nobyo. Ayun, 9 to 10 years kami bago kami nagpakasal. Tapos 3 years na kami na nakasal ngayon. Iba eh. Ibang-iba yung setup ng kayo lang sa meron na kayong talagang gina-guide or meron na kayong binibuild na buhay. Dami kayong hindi ine-expect, pero yun nga, kailangan nyo siyang matutunan or kapain ng magkasabay, ng magkasama. Kailangan nyo i-share yung challenges nyo sa isa't isa, kasi kaya nga parenting siya eh. Hindi mo siya magagawa ng ikaw lang. Kailangan teamwork talaga. Kapag meron na-challenge ka sa ganitong area ng parenting, kailangan mo siyang i-share sa asawa mo, kasi yun nga, kailangan nyo siya i-sit down, i-discuss, at pagtulungan nyo siya na ma-work out. Kasi kapag
hindi. For example, katulad nga nung nabanggit ko kanina na iniisip ko na bumalik ako sa day job, tapos naisip ko nai-entangle ako sa sitwasyon, hindi ako makakilos, hindi ako makadiskarte, hindi enough yung ginagawa ko. So imbis na gampanan ko ng maayos yung current na responsibility ko, naiisip ko na na blockage siya, which is hindi naman. Kumbaga nagkikreate siya ng mas negativity or mas negative sa utak ko, na imbis na nagagampanan ka ng maayos yung responsibility ko, yung pagbabantay ko sa anak ko, yung tawag mo dito, na-enjoy ko yung moment namin, iba yung tumatakbo sa isip ko eh. Iniisip ko dapat wala ako sa ganitong sitwasyon, dapat mas dumidiskarte ako, ganito, ganyan. And kumbaga eventually na-realize ko, oo nga no, kung bumalik ako sa pagiging or may empleyado or may trabaho na mamasukan, ganito, ganyan, gano'n ako ka-sure na hindi siya magkikreate ng panibagong trials or challenges din, diba? Posible pa nga mas mag-build siya ng gap sa amin sa family ko eh, and ayoko yun mangyari. So yun, kaya sobrang thankful ako na hindi natuloy, na nilaban ko pa din. Salamat din sa biyaya ni Lord and sa timing ni Lord na di niya hinayaan na mangyari yung mga bagay na hindi according sa plano niya. So ayun, nung mga tuloy ko, nung mga times na yun, naisip ko, or out of frustration, hindi ko na masyadong gagampanan yung pagiging tatay ko na present, or yung gusto kong mangyari na sinabi ko kanina na present parent or present father, na kumbaga yung iniisip ko na sa future na kapag gusto ko ng, or kapag may mga events yung anak namin, meron siyang mga importanteng pangyayari sa buhay niya, dapat nandun ako, dapat nandun kami, dapat masaksihan or maging involved kami dun. Ito na yung kumbaga ito na yung pinaka best moment, kasi itong moment na to, di na to mababalikan eh. Yung lahat ng early stage achievements niya, yung development niya, diba? So kung nagpatuloy ako na makakain ako ng negativity or ng frustration, ang posible na mangyari dun, maging outlet ko ng frustration is sila mismo yung maging outlet, or sila yung sumalo ng mga nabubuong negativity sa isip ko. Parang maging mabilis ako magalit, maging impatient ako, maging aburido ako, or imbis na ma-enjoy ko yung family ko, parang ako pa yung maging tawag dito, makabuo pa sila ng fear na ayoko talaga mangyari. So yun, salamat sa realization, and salamat sa Lord, kasi yun nga, parang di niya hinahayaan na mangyari yung mga bagay na hindi talaga according sa plano niya. Yun, alam ko madaming parents katulad namin na new parents lang din, na iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba ng challenges, iba-iba ng trials and ng mga responsibilities na kinaharap. Ako personally, hindi na ako fan ng mabilis magbitaw ng opinion simula nang naging parent ako, simula nang naging tatay ako. Hindi na ako fan ng mabilis magbitaw ng mga opinion sa sitwasyon ng ibang tao, kasi na-realize ko na ang dali magsabi ng opinion, ang dali magsabi ng madali lang yan, ganito lang gawin mo. Pero kapag sinishare nyo na yung parehong burden, na kakaintindi or nakaka-relate kayo sa isa't isang sitwasyon, malalaman mo na iba-iba tayo ng definition ng madali or may mga chances na madali sa atin yung isang bagay kasi meron tayong privilege or advantages
sa bagay na yun, which is hindi lahat meron. So yun, maging sensitive din tayo. Yun, yun yung tinuturo ko sa sarili ko lately, na maging sensitive, na wag magbitaw basta-basta ng opinion, na mas maging compassionate, mas maging understanding, na hindi talaga madali yung mga bagay-bagay na maaaring madali para sa akin. For example ko, madali para sa akin magtimpla ng kape, madali sa akin para magluto, kasi kumbaga may advantage ako dun eh. Kumbaga ayun yung mga bagay na madali para sa akin or gusto ko, pero hindi ibig sabihin nun madali yun para sa lahat ng tao. So yun, dahil nga nararamdaman ko na din yung mga challenges and trials, mga naman, healthy challenges naman yun. Kumbaga kaya naman siyang ma-resolve, diba? Hindi naman siya yung challenges na dapat mong masukuan. Pero yun nga, kapag wala kang proper awareness, wala kang tamang acknowledgement sa situation, pwede siya mag-end up sa mas pangit na paraan eh. So yun, mga realization ko lang for the past 7 months ng pagiging tatay. Madami pang challenges na haharapin. Madami pang bagay na hindi ko alam, pero yan nga, sa biyaya ni Lord, sa biyaya niya ng mga tao na nilalagay niya sa buhay ko, support system, sa mga inspiration, sa family namin, sa church family namin, sa lahat ng nakaalalay sa amin, nakakaintindi tsaka nakakaunawa sa sitwasyon namin, sa mga willing tumulong, pag-assist sa lahat-lahat. Sobrang blessed kami. Kumbaga, blessed and privileged kami na magkaroon ng ganito, kasi hindi lahat meron. So yun, sa mga bagong parents tulad namin, tulad ko, wag kayong masyadong grabe sa sarili nyo. Wag nyo masyadong pahirapan yung mga sarili nyo. Pag nagkakamali kayo, magkaroon kayo ng heart na i-acknowledge yung pagkakamali nyo, or i-acknowledge natin yung pagkakamali natin and move forward. Lang naman kumbaga valid lahat ng galit, ng frustration, kasi syempre kinakapangan natin yung buhay ng pagiging magulang diba? Hindi tayo kumbaga hindi tayo pinanganak ng may manual na ganito maging magulang. Walang ganun. Malalaman mo lang siya, or magkakaroon ka lang ng insight sa kanya pag andyan na talaga. So maging easy lang din tayo sa sarili natin. Valid naman yan lahat. Para sa akin, magiging invalid lang yung mga ganyan kapag ginagamit na natin as excuse, diba? Kapag sinasadya natin na magkamali, ginagamit natin as excuse yung validity ng mga bagay-bagay, doon lang siya nagiging mali para sa akin. So yun, bago matapos yung taon, yun yung realization ko. At di naman ako fan na kumbaga ano ba yung mga gusto kong mangyari or baguhin sa panibagong taon, kasi araw-araw naman dapat talaga tayo nagbabago or tinatry natin yung magbago, kasi yan yung pinakamahirap gawin lalo na pag sobrang nakasanayan na natin. Kumbaga na siya nakatanim na siya sa pagkatao natin tapos gusto natin siyang tanggalin or bunutin, diba? Pag nakasubo ka na ba na magbunutin yung nakatanim na, yung as in meron ng ugat na nakatanim dun sa lupa, diba? Pag ginawa mo yun, ang lakas ng resistance,
Kasi ano na siya, rooted na siya dun sa ano eh, sa pinaka, kumbaga connected na siya dun sa puno eh. Tapos tatanggalin mo, grabe yung resistance nun. Pero ako personally, pagka nakabunot ako ng ganun, relief yung nakukuha ko eh. So ganun lang din yun, kaya siya mahirap. Mahirap na bunutin kasi nga rooted na siya sa'yo, eh, hindi appreciate mo yung trying stage mo, diba? And kaya ka nga nasa trying, or kaya nga tayo nasa trying stage eh, kasi mag-fail tayo, i-expect natin na mag-fail tayo, pero iba yung heart na nasimulan mo nang subukan eh. Kumbaga magkamali ka man or madapa ka man along the way, tatayo ka pa din eh, and susubukan mo maging better. Ano lang naman, though hindi madali yung pagiging parent or pagkapanang buhay ng pagiging magulang, ano siya eh, fulfilling, sobrang fulfilling niya. Though madaming bago sa'yo or madami kang matutuklasan sa sarili mo na mga bagay-bagay, ano siya, nakakatuwa, tsaka may enjoy mo. Daming adjustment, yes, pero temporary lang naman yan. Makakabalik ka din sa buhay na nakasanayan mo, pero mas better kasi magiging proud ka sa sarili mo dahil meron kang napapalaking tao eh. Tao yan, di ba? Buhay yan eh. Diba? Naalagaan, natututukan. Kasi yung mga bagay na mapupos sa ngayon, ano yun eh, mababalik. Diba? Pwede mo yan ulitin. Pero yung mga moments ng paglaki ng anak mo, hindi mo na siya mababalikan eh. Diba? Hindi naman lahat mare-record natin eh. Diba? Paano kung walang camera, diba? Walang phone na magre-record. Mata lang natin yung magbibigay ng memory nun. Tapos di pa natin masasaksihan, diba? Lalo na kung meron ka namang opportunity, meron kang privilege para masaksihan mo yung mga phases, stages at moment na yun, dahil sa katulad nung sa akin kanina, dahil sa same situation ko na na-frustrate ako or meron akong gustong gawin, hindi ko na ma-enjoy yung hindi ko na ma-enjoy yung unang salita ng anak ko, yung unang pagkain niya, diba? Yung mga natututunan niyang mga pag-close open, pagpalakpak, diba? Hindi ko siya ma-enjoy kasi occupied yung isip ko ng ibang bagay. Though masaksihan ko siya, hindi ko siya ma-enjoy the way na dapat siyang na-enjoy. Kasi yun nga, occupied ako ng negativities or meron akong gustong gawin, which is para sa kanila din naman. Pero 'di ba? Yun nga eh. Kumbaga, para sa kanila yung gusto mong mangyari, pero hindi mo namamalayan, nasasagasaan mo na pala sila, or hindi naman yung mga pinaplano mo sa isip mo, hindi naman talaga yun yung gusto nilang mangyari. Yun lang yung gusto mo. Diba? So yun lang, napahaba na siya ng 30 minutes. Madami pa ako gustong sabihin actually, tsaka gusto ko pang magtimpla ng kape sa video, pero magtuloy-tuloy na ako ano-ano na din sinabi ko. Pero yun lang naman yung point ko. Yun yung gusto kong iparating na i-appreciate natin yung sarili natin bilang parents. Kasi nga, hindi siya madali. Pero meron tayong heart na gusto nating masubukan, gusto nating mag-try, at gusto nating baguhin yung mga bagay-bagay para sa mga anak natin. Isa lang naman tayo ng goal lahat eh, para sa magandang kinabukasan nila, diba? So, yun, maging aware tayo na baka yung mga bagay-bagay ginagawa natin, ang intention natin para lang mapaganda talaga yung buhay na nila. Pero hindi tayo aware na
yung nagagawa natin, kabaliktaran na pala. So yun lang, sobrang proud ako sa inyo, sa atin, ng mga bagong mga magulang, and tayo mga lalaki. Mahalin natin yung mga asawa natin, yung mga misis natin, yung mga partners natin. Lalo na pag binigyan nila tayo ng ng mga babies, 'di ba? Kasi syempre hindi yun madali, 'di ba? Kung meron tayong struggle bilang isang tatay, mga challenges natin na ganyan, iba pa yung sa kanila, 'di ba? From pregnancy to panganganak, tas rekta pagiging nanay, 'di ba? So maging sensitive tayo sa kanila, and paulanan natin sila ng pagmamahal, kasi madami din yan silang binibitbit na hindi nila mabitawan sa atin. Kasi nga minsan pag nakikita nila tayo na frustrated na tayo, and nakakapag-share tayo sa kanila ng mga frustrations natin or pinagtataanan natin, okay lang naman din yun, okay din yun. Pero yun, maging sensitive tayo sa mga nararamdaman nila, kasi kung meron tayong mabigat na dinadala, panigurado mas mabigat yung sa kanila, kasi walang pause yun eh. And kung katulad ko na dati, naisip ko na dali lang naman ang ng pagiging or pagbabantay ng bata, mag-aalaga ka lang ganito ganyan, tapos ba't parang hirap na hirap pa. Not until na ako na yung nagbantay sa anak namin, not until na ako na yung gumagawa ng task na yun. Kumbaga hindi siya madali. Kumbaga kung medyo naiisip nyo or ganun yung concept ng perspective nyo sa pagbabantay ng bata, kung wala tayong idea, subukan natin, alagaan natin yung mga anak natin kahit isang buong araw, 2 araw, 3 araw. Magkakaroon kayo ng idea or magkakaroon kayo ng feels na hindi pala siya ganun kadali. So mas maintindihan natin yung mga asawa natin, yung mga kapatid natin, or kung sino man na full time yung pagkalaga sa mga anak, or meron ng day job tapos pag uwi mag-aalaga pa din ng mga anak, diba? So i-appreciate natin sila, and paulanan natin sila ng pagmamahal, kasi yan magandang encouragement sa kanila. Hindi na ako nakapagkape, sorry, ang dal-dal ko nadala. Pero yun nga, sobrang proud ako. Kahit mahirap, tuloy lang tayo. Madadapa pa tayo dyan, madami pa tayong haharapin. Pero wag natin bitawan yung puso na yung puso ng may pag-ibig para sa mga asawa at anak natin. Wag natin pairalin lagi yung pagiging ako tatay, ako lalaki. Iba na yung galaw ng panahon ngayon. Pairalin natin yung pag-ibig at pagmamahal. Yun lang, pahaba na ng sobra, pero salamat. Sana wag kayong maumay. Thank you. Ingat kayo palagi.